kung sa natural. But as I see this, as I will see this, ito po ay talagang humahalukay ng tunay na pananampalataya at attitude ng isang lingkod ng Diyos na totoong handang tumugon sa gusto ng Diyos. And so, kung atin pong titingnan muli, ang lahat nito ay napakaganda. Ang ating tema ay nagsasabi sa atin na we are being challenged that us, God's people, the children of God, all the blessings that flow out to the world should be from us or through us then to the world. That is very vital for us. There are times na tayo po ay nakatingin gusto palagi sa mundo para makita natin ang grasya ng Diyos. Yet, kung atin pong tingnan mabuti, ay lagi pong sinasabi sa atin ng Diyos na ibinigay ko na sa inyo ang lahat. Now, it's your responsibility to be a blessing, to be the hand of God, the feet of God, the mouth of God, so that we can see the move of God being displayed in the world through us as God's people. Now, this lesson or kwento ay totoong maglalagay sa atin sa posisyon para makita natin ang ating totoong kalagayan sa harapan ng Diyos. Ang kwentong ito po ay lahat ng mga hintil na bansa, siyempre hindi mga anak ng Diyos sa natural, sa tingin ng tao. Sila lamang talagang pinagpala. Pero ang mga hintil, sila ay wala ang pagpapala. Wala sa kanila yon. Yet, ang lumapit kay Jesus noong araw na yon ay isang hintil, the Syrophoenician woman or Canaanite. Hindi siya hintil, hindi siya Hudyo. At siya lumapit kay Jesus para sabihin, tulong. Pagalin niyo po ang aking anak. Siya may sakit at naali pa ng demonyo. Ang unang sagot ni Jesus dito ay katahimikan. No answer whatsoever. I don't know, few minutes, perhaps. Hindi siya sumasagot. Pero ang kailangan makita natin dito ay ang attitude ng Canaanite woman. Kaya sa halip na magtampo, magalit, manumbat, siya po ay tumugon lamang ng tama sa harapan ni Jesus o sa harapan ng Diyos noong mga oras na yun. Ang pinakita ni Jesus noong oras na yun ay parang tipong katahimikan na kung tayo siguro sari-sari na sa isipan natin ang papasok. Pero sa kanyang pagtahimik na yon, ay malalim pala ang tinutukoy nito para sa babae. Una, sa katahimikan ngayon ni Jesus, ang tugon ng babae ay napakahalaga. Siya ay nagpatira pa sa harapan ni Jesus. She resorted to worship Jesus. Sambahin si Jesus, sambahin ng Diyos. As I said, maraming beses siguro sa ating buhay, ang ganang mga katahimikan pinapakita sa atin ay parang takot, pangamba, pag-alilangan, mga pag-agam-agam, ang pwede natin gawin. Ang meron. Pero, hinayaan lang ni Jesus. Dahil doon ay nais ni Jesus na palabasin ito ang laman ng puso ng babae. What do we do? Pag nasa ganung kalagayan tayo, meron tayong hihinging malaking problema, hinaharap na problema, katanungan gusto masagot, isang bagay na gusto natin magkaroon ng tinatawag na solusyon.
At kapag ang tugon sa atin ay tahimikan, parang mahirap. Sari-sari umiikot sa ating isipan. Pero yun po, ang una ay nais ipakita, ang lalim ng kababaang loob ng babae. Hindi siya nagtantrum, hindi siya parang wala bagay naniningil. Siya po ay tahimik lamang at ang kanyang kababaan o humility ang siyang nanduroon. Yun ang dapat makita ni Jesus sa atin. Ang tugon niya na kung saan po ay tinatawag na silence, walang salita, walang sinasabi. Pero ang katotohanan na po noon, ay binigyan ni Jesus ng pagkakataon na yung mga disipulo ay matanggal sa kanila ang mga tinatawag na pagbibintang o prejudice. At ganoon din, na i-display sa harapan ng mga disipulo at ng buong mundo ang makapakalalim na pananampalataya ng babaeng ito sa kanilang kalagitnaan. Ito ay hamon sa ating lahat. Kung ito ay dumating sa ating buhay at talagang dumating na maraming beses, ano ang ating maging katugunan? Tingnan natin para mahalukay ang laman ng ating puso. Una, yung silence. Yung parang walang sinasabi. Ano ang ating gagawin? Ano ang meron doon? Ito ba ay pagpapakita ng cruelty ni Jesus dahil siya ay isang Canaanite or Hentil? Ano ang meron doon? Kung tutuusin po, that very moment, the woman displayed what we call virtue, deep virtue. Malalim ang kanyang pananangan sa Diyos. Hindi maingay. Siya isang hentil, pero yet, yun po ang lumabas sa kanya. At ang mga disipulo ay nagbigay daan, ito para sa kanila, na sila ay maging mga totoong disipulong may pagkitiwala sa Diyos. At inasahan ni Jesus na sa ganong sitwasyon, ang trabaho ng mga nakakilala sa Diyos ay manalangin, mag-intercede para sa taong nangangailangan. Kung gano'n mang kalaki ang kanyang problema hinaharap. Hindi para humatol, hindi para pagbintangan, hindi para maging prejudice sa kanya, kundi ang pananalangin. Ang pag-intercede para sa kanya. Sa bawat bagay na nangyayari sa ating buhay, ang Diyos ay nakamatsyag sa laman ng ating puso. Laging puso ang kanyang pinagbabatayan sa ating mga kilos at gawa sa buhay. Pangalawa, makita po natin na ipinahayag na Jesus right away kung ano ang tinatag na boundary away statement. Ano ibig sabihin po nun? Ang sabi ni Jesus, siya ay sinugo para lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Ang hirap yata makinig ng ganon. Siyempre, ang buong akala mo, ako, siyempre, dinggin ng panalangin, kumilos ang Diyos, pagalingin tayo, etc. Pero, pag ganon, parang ang hirap. Yet, yun po ay naghalukay lang ng puso, ng laman ng puso ng babae. Nung sabihin ni Jesus na siya para lamang sa mga, hindi lamang para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Parang masakit pakinggan. Yet, ito po ay nagdala ng tinatawag na dramatic display. Talagang pinakita ni Jesus ang kapangyarihan niya sa kalagitnaan ng ganong sitwasyon. Doon ay hindi man sinabi kaagad, pero ibig sabihin, nag-aabang na, darating na ang kanyang totoong pag-ibig sa Diyos, sa mga tao. At yun po ay ang kanyang biyaya, ang kanyang grasya na ibubuhos sa mga hentil, ibubuhos sa lahat. Kung susundan na literal ang pangyayari, ay parang sabihin talagang hindi pwede dahil siya isang hentil. Hindi siya karapat-dapat na humingi ng kahit anong blessing sa Diyos. Yet, makita po natin na doon nga ginawa ng Panginoon ng Diyos. Ito ang tinatag na parang
grand opening para ang biyaya ng Diyos ay bumuhos sa buong sanlibutan. Doon hinango ang sinabi niya sa Juan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Yun ang nagdala sa pagkakataon para si Jesus ay dumating at ibuhos ang biyayang sapat sa lahat ng sangkatauhan. Mga pangyayaring kung saan po ay hindi mainawaan, hindi maintindihan basta-basta, tayo nakikiramdam, maraming sa pantaha sa isip. Pero kung ang lalim ng istorya ating titinan, yun po pagkakataon para makita natin ang matamis ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Lalo na po kapag narinig natin ang salitang ito. Nung sabihin niya, siya humingi ng tulong para pagilingin ng kanyang anak. Bagaman siya isang hintil. Ang sinabi pa ni Jesus sa kanya, napakaling ng mga lahat ng disipulo, ang pagkain ang di pwedeng itapon at ibigay sa mga aso. Masakit yung pakinggan kung sa atin siguro. Parang, oh, bigay ko sa'yo, sa aso na lang. Masakit yun. Pero siyempre po, kailangan malaman natin ang dahilan. Yung salitang aso o dogs, yung po isang metaphor na nagsasabi sa ating, sinabing dog, sila nga yung mga hintil, sila yung mga taong hindi na malapit sa Diyos. Sila yung mga taong hindi kumikilala talaga sa Diyos. At sa halip na ma-offend yung babae at masaktan ang babae, tinan niyo po ang resulta ng kanyang attitude. Siya po ay may babaang loob na tanggapin yung kanyang title. Yung titulo sinasabi sa kanya. Ang isang aso ang natagahintil. Para mahirap tanggapin yun. Pero yung po naging paraan para lalo pong makita natin ang isang magandang biyaya at ang display ng pananampalataya. Tingnan niyo po. Sige po, ako man ay aso sa inyong paningin. Ay akin po tinatanggap. Pero pakinggan niyo po, subalit ang isang aso ay nanginginain ng mga crumbs o mga mumo na nahuhulog sa table ng master. Walang tao magsasalita ng ganun basta-basta. Yun ay naging daan para lalong mahayag ang katakilaan ng Diyos, ang pananampalataya ito ng babae. Kung saan nagsasabing, "Great is your faith," ang sabi ni Jesus. Sa halip masaktan, sa halip na mag-tantrum, siya po ay kusang loob, may kababaang loob na lalong nanangan at ang hawak sa pangyarihan ng Diyos. "O woman, great is your faith." Pinuro pa siya ni Jesus. Sa halip magpatalo sa kanyang nararamdaman, magpatalo sa kanyang kaisipan, siya nagsalita ng salitang matalinhaga. At yun nga yung pagkasabing, maging yung pong aso ay kumakain ng mumo na nahuhulog sa pagkainan ng master. Ibig sabihin, kahit kurampot na grasya, kahit kurampot lamang na biyaya na pagkain mula sa inyo, sapat na po sa akin. At doon siya hinanga ni Jesus. Kaya siya tumanggap ng korona ng pananampalataya ng mga oras. Crown of faith she received from the Lord Himself. That is because of His humility, complete humility. Ipinakita niya ng mga oras na yun sa harapan ni Jesus. Siya ay tumanggap ng tinatawag na papuri, sabing dakila ng iyong pananampalataya. Kaya po, ng oras na yon, hindi lang siya, yung kanyang anak, yung kanyang na nakailangan ng tulong, ay pinagaling agad right away ng Panginoon sa Kristo. Yan po ang malaking hamon para sa atin. Ang tanong ay, nasaan ang ating totoong pananampalataya? Paano natin tumutugon sa mga pangyayari? Nasa atin po yun.
Bawat araw, bawat pagkakataon, bawat sitwasyon. Meron siguro tayo naiisip pa paano tayo response o tutugon. Pero, yun ito ang tinatingnan ng Diyos sa atin. Ano nga ba ang laman ng ating puso? Kapag ang sitwasyon ba ay masarap, maligaya, okay lang. Pag ito ba ay mukhang makasalimuot, paano siya tutugon? Paano tayo tutugon? Nawa ito magpakita ng totoong pananampalataya sa Panginoon. Ang crumbs o mumo ng salita ng Diyos ay napakamakapangyarihan. Kahit kapiranggot lang, ika nga, ito'y dakila sa harapan ng Diyos. Kapag tayo ay tumugon ng tama at wasto sa harapan ng Diyos. Kaya po, ang bawat salita ng Diyos na ating narinig tuwing Sunday o bawat pagkakataon sinasabi sa atin, ating pong samantalahin. Bigyan natin halaga, ating iminimiin, sapagkat sa mga pagkakataon na dumadating sa atin na hindi natin sinasadya o hindi natin sinasadya na ganun darating, ganun mangyayari sa atin, yun ay ating mapakinabangan. Tandaan niyo po yun. Huwag po natin payagan yung papasok dito, lampahan doon, prang. Sayang po, ang bawat salitang kanyang binibitawan sa atin, tuwing niya sabihin niya, ating saluhin ng may team na puso. Dahil sabi ko nga sa inyo, maraming pagkakataon na tayo binibigyan ng Diyos sa pagkakataon, doon gamitin ang inyong narinig. Huwag natin mapayagan. Dahil hindi mo alam kung kailan at saan pwedeng mangyari yun. Pero sa salita ng Diyos ay makapangyarihan. Panghawakan natin, pananganan natin, pagdang panahon, pag ito'y kinakailangan, yakapin natin, panghawakan natin, at ito'y ating makikita. That would be a powerful display ng ating pananampalataya sa Panginoon. Makita natin ang grasya, ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay ng buong kasaganaan. Tayo po itumayo.